Ngayon po natin guys ma-appreciate yung mga smartphone na to. Ito po yung ilan guys sa dati pong mga hindi sulit. Pero ngayon nga po ay napakasulit na po nila. Dahil nga po sa malaking discount na makukuha natin. Unahin ko na po sa may Infinix Note 60 Pro 5G. Nung ginawan ko po ng review yan guys, sinabi ko po dun guys na medyo hindi nga po siya sulit. Dahil maraming smartphone nga po na mas worth it sa kanya. Pero ngayon guys, isa po ito sa pinakasulit na mabibili natin. Dahil marami nga po siyang features na makukuha tayo. Sa design pa lang po guys, napakaganda nga po niya dahil meron po siyang metal frame. At good camera na rin po kahit papano. Meron po siyang Snapdragon 7S Gen 4. Guys, para po sa may around 15,000 lang na presyo. Pwede na po ang smartphone na to kung gusto niyo nga po ng formang iPhone 17 Pro Max sa design. Itong susunod po na smartphone natin, isa po ito sa pinakamagandang smartphone ng 2026. Dito po sa mga entry level. Pero dahil nga po tumaas yung presyo niya, medyo naging mahirap nga po siyang i-recommend. Pero ngayon pong sale guys, ang presyo lang po niya is nasa around 5,000 lang po. Ito pong si Oppo A6X. Kung hindi lang po tumaas yung presyo ng smartphone na to, still marami pa rin pong papaiyakin ng Oppo A6X. Dahil maganda po yung combination ng kanyang specs. Meron po siyang Snapdragon 685 na processor. Mas malakas po ito kaysa nga po sa may Unisoc at Helio G81 po sa maraming smartphone ngayon. Meron po siyang IPS LCD display na meron pong 120Hz sa refresh rate. At malaki rin po yung kanyang battery na meron 6.5 mAh. Guys, sobrang pong perfect na smartphone na yan para sa akin ng mga nakaraang buwan lang po. Dahil ang presyo nga lang po niya is nasa around 4,000 lang. Pero ngayon nga po, buti naman nag-sale nga po siya ng around 5,000. Guys, yan po yung huling pagkakataon natin para po makabili ng smartphone na yan. Dahil hindi po ulit tayo sigurado kung kailan po siya ulit magse-sale. Kaya if ever po guys na nasa around 5,000 po yung budget natin para po sa isang entry level. Guys, isa po si Oppo A6X sa pinakamaganda pong mabibili natin. Dito naman po tayo kay Tecno. Sa mga gusto po dyan guys, ang battery phone. Ito pong si Tecno Povo Curve 2 lang po ang pinaka-recommend ko sa inyo. Guys, meron po siyang 17K po na SRP. Pero ngayong sale is nasa around 12,000 lang po siya. Kaya talagang panalo po ito kung gusto niyo po ng decent na smartphone na meron pong malaking battery. Meron po siyang 8,000 mAh siya battery. Naka 45 watts po yung kanyang charger. Dimensity 7100 po yung processor niya. Naka 8 GB. 256GB yung kanyang storage. Yes guys, naka dual speaker to. Naka 50 megapixel na main camera. At syempre, naka 6.78 inches na AMOLED po siya with 144Hz po na refresh rate. Guys, marami pong overpriced na mga smartphone ngayon. Pero if ever na magiging matalino lang po tayo ng konti, still makakabili pa rin po tayo ng smartphone nga po na mura lang. And yet, maganda po yung specs na makukuha natin. At itong pang-apat na smartphone natin guys, ang pinaka-best example ko dyan. Dati po guys, lumabas po yung smartphone na to, talo po yung specs na makukuha natin. At medyo namamahalan nga po ako sa kanya. Pero ngayon guys, sobrang appreciated ko na po yung smartphone na to. Dahil para nga po sa may around 15,000 or kulang 15,000 po pagka naka-sale. Maganda na po i-consider ang gaming phone na to ngayon nga po 2026. Yes guys, ito po si Nubia Neo 5 GT. Gustong gusto ko yung kanyang build quality ng smartphone na to. Dahil naka-flat back design nga po siya na wala pong camera bump. Yes guys, meron po siyang fan cooler sa shoulder trigger button. Meron po siyang AMOLED 144Hz sa refresh rate. Saka po 6 to 10 mAh siya battery. At isa rin po ito sa meron pong pinakamabilis sa touch sampling rate sa isang gaming phone ngayon. I think mahalaga po yan. Kung gaming phone po yung gusto natin na meron pong talaga napakabilis sa touch sampling rate. Guys, Dimensity 7400 po yung processor niya. Alam ko meron po mga smartphone na mas malakas dito. Ang kaso wala guys. Kaysa bumili po tayo kay Oppo or kay Vivo, lalo naman kay Realme, di hamak na mas pipiliin ko na po itong si Nubia Neo 5 GT. Pero maya-maya lang po ng konti guys, meron po akong i-recommend sa inyo. Magandang Realme po na smartphone na meron pong decent na specs. Balik po tayo sa mga budget phone po ng mga smartphone. Kung gusto nyo po na matibay na build quality, ito po si itel Power 80. Naka-sale po siya guys ng kulang 6,000 lang. Guys, hindi po siya nalalayo sa specs po ng maraming budget phone ngayon. Pero at least ito pong si itel, meron po siyang kakaibang features na wala nga po sa iba. Ito nga po guys ang pagiging matibay. Kung makikita nyo po yung smartphone na to sa may around 7,000 po na SRP niya, medyo mahirap pong i-recommend ang smartphone na to. Pero kung sa may less than 6,000 lang, pwede na to guys. Lalo't naka 4128 na nga rin po siya. Dahil ang nakakainis po sa mga maraming entry level ngayon, puro mga naka 464 na lang po sila. At buti naman kahit papano, etong si itel is naka 128 nga po siya. At syempre dahil nga po sa panahon ng sale, kaya po natin makukuha ng mura to.
Guys, hindi lang po mga smartphone ang mga nakasale ngayon. Baka sakali po guys na naghahanap po tayo ng power station. Ito po si Blue Yeti Elite version 2. Guys, napaka-useful po ng ganitong klase ng device if ever po na mag-brownout sa atin. Lalo nga po at napakadalas pong umulan ngayon. At hindi po malayo na talaga mag-brownout ngayon guys. Pero kung meron po tayong ganito, safe pa rin po guys habang naghihintay po na magkaroon ng kuryente. Dahil makakapagsaksak pa rin po tayo ng mga appliances dito. Dito nga po sa may power station natin. Kaya if ever po guys na hindi po smartphone ang hanap nyo at kailangan nyo po ng power station dahil nga po laging brownout sa inyo, I think malaking tulong din po yan. Itong si Blue Yeti Elite 30 version 2. Guys, ngayon lang din po ulit naging mura ang Poco M8 Pro 5G. Nakasale po siya ngayon ng around 15,000. Same po siya guys ng processor ng Note 60 Pro. Pero lamang po sa may Android update si Poco. Slightly mas sharp din po yung kanyang display. Malaki rin po yung kanyang battery na merong 6.5 mAh. At mas mataas po yung kanyang charger na merong 100 watts. Guys, umabot na nga po ng less than 20k po yung presyo ng SRP nitong si Poco M8 Pro 5G na dating nasa around 15,000 lang yung SRP. Dahil nung panahon nga po na nireview ko yung smartphone na yan, is nasa around 12,000 lang po siya sa may panahon ng sale. Yes guys, mahal po si Poco M8 Pro 5G ngayon sa around 15,000 nga po. Pero kahit papano, okay pa rin naman guys yung kanyang specs compare nga po sa iba. Dito naman tayo sa may smartphone po ni Realme. Isang Realme lang po yung nakita kong sulit sa kanila. Pero guys, still medyo mahal pa rin po yung kanyang presyo. Pero kasing lakas po ito ni Nubia at kasing lakas po siya ni Tecno. Ito pong si Realme P4 Power. Meron po siyang 10,001 mAh sa battery. Isa po ito sa pinakamalaking battery ngayon sa around 20k nga po na presyo. Nasa around 25k po guys yung kanyang SRP. Pero ngayong sale is less than 20k lang po yung presyo niya. Bukod po sa malaking battery, isa rin po ito sa pinaka-premium po na smartphone ni Realme. Dahil meron po siyang 3D display na meron pong slightly curved display sa lahat po ng corner niya. Guys, alam ko marami pong overpriced na smartphone si Realme. At para po sa may 19k po na presyo ng smartphone na to, medyo mahal pa rin po siya compare nga po sa iba. Pero kung malaking battery nga po ang habol natin, hindi po tayo mabibigo dito kay Realme. Meron po siyang 80 watts sa charger. Naka 6.8 inches po siya na merong AMOLED 144Hz sa refresh rate. Naka HDR10+, 6,500 nits na peak brightness. Saka Gorilla Glass 7i po na protection sa mid-display. Meron po siyang IP69K na ratings. At naka UFS 3.1 po siya na storage type. I think okay na po yan para po sa isang mid-range na smartphone. Lalo pat Realme po ito. Ito pong susunod na smartphone natin guys, dapat isasama ko po ito sa mga overpriced po ng mga smartphone ng 2026. Pero dahil nga po hindi ko nagawa yung video na yon at dapat lang po na hindi ko ginawa yon. Dahil ngayon po guys, ito pong Infinix Note Edge. Dati pong mahal po yung presyo niya compare nga po sa iba nung lumabas yan. Pero ngayon po, marirecommend ko na po sa inyo yan. Dahil nga po kung i-compare nyo sa ibang smartphone, doon po natin makikita na okay din pala yung si Infinix Note Edge. Nagse-sale po siya sa meron 13,000 ngayon. Manipis po yung kanyang design. Malaki yung kanyang battery. Meron po siyang AMOLED curved display. Decent po yung camera niya. At naka-Dimensity 7100 po yung kanyang processor. Guys, nasa lagpas 15k po yung kanyang SRP. At mahal yan nung unang lumabas nga po siya. Dahil ang daming smartphone nga po na mas maganda rito nung panahon po na unang lumabas yan. Pero ngayon pong August 2026, isa na po ito sa pinaka-recommend ko sa inyo. Lalo po sa may panahon ng sale. Guys, kaysa bumili po tayo ng Infinix Hot 60 Pro Plus na umabot na nga po ng higit 10k po na presyo. Guys, ang bili na lang po natin is itong si Infinix Note Edge. Dahil overall na specs po na makukuha natin, mas maganda po yan. Lalo nga po sa may panahon po ng sale natin makukuha. Itong susunod po na smartphone natin guys is hindi pa po namin na-upload yung review namin dito. Dito nga po sa may Nubia Neo 5 Max. Hanggat nasa around 15,000 po yung presyo niya, mas okay po guys sa makabili na tayo. Dahil mura nga po siya para po sa napakalaking display na 7.5 inches. Pero po siyang 120Hz sa refresh rate. Malaki rin po yung kanyang battery na merong 71 mAh. Then meron po siyang 45 watts sa charger. Guys, meron po kaming ginagawang non-stop gaming dito. Kaya make sure po nakasubscribe kayo para makita nyo po agad. At sigurado magugustuhan nyo po yung magiging review natin dito. Guys, ito pong susunod na smartphone natin. Isa po ito sa pinaka-perfect po na smartphone ng 2026. Ito nga po si Tecno Camon 50 Ultra. Guys, nakasale po siya ng around 14,000 lang. At I think sobrang panalo po niyan ngayon. Guys, ito po yung marirecommend ko sa inyo kung gusto nyo po ng balance po na specs para po sa isang smartphone. Na hindi lang po maganda sa may gaming. Dahil kasing lakas nga po ito ni Nubia na meron pong Dimensity 7400. Pero kilala nyo naman po si Camon 50 Ultra na maganda rin po yung kanyang camera
compare nga po sa maraming smartphone. Meron po siyang AMOLED curved display na merong 144 Hz refresh rate at malaki rin po yung kanyang battery. Guys, ilan lang po yan sa mga smartphone po na mga nakasale ngayon. Marami po nakasale dyan. At lahat po ng smartphone na binanggit natin dito is nandiyan po yung link sa may comment section saka po sa may description. Palike na lang po guys yung video natin kung nakatulong po sa inyo. Thanks for watching.